Kakapasok na nito yung tatlo kong estudyante kaya ito at makakapaglinis naman niya ako ng bahay. Bago ako mag-umpisa maglinis ito at pinagsama-sama ko na nga muna lahat ng huhugasan ko para habang nagliligpit niya ako at nakababad naman niya itong hugasan. Nung kumain niya pala si Bunso ng almusal, medyo na parami nga yung paglalagay ko ng kanin kaya hindi niya nga naubos. Nilipat ko lang dito sa isang platong malinis. May natira pang bahaw kaya sinama ko na nga rin dyan sa natirang kanin ni Bunso. At habang nagtatanggal nga ako ng kanin dyan sa rice cooker, may bumili naman na kaya pinagbintahan ko na nga muna. Naibabad ko na nga rin pala yung hugasan ko at ito, niligpit ko naman itong pinaglalagyan ko ng sibuyas, bawang, pati na nga rin yung kalamansi. May kung ano-anong nakalagay kagaya nga nung pinaggupitan ng mga kape kaya pinagtatanggal ko na nga muna pagkatapos dinamay ko na nga rin sa paglilinis itong dalawang layer. Pag naglilinis pala ako dito sa baba, una ko ang ginagamit na pangwalis ay itong walis tingting. Umaabot kasi ito sa mga sulok-sulok, yung mga alikabok doon pati na nga rin yung parang mga lawa-lawa ng gagambay na tatanggal. Yung parang magaspang naman dyan banda sa sahig, ginagamitan ko na nga yan ng walis tambo. Pagkagising ko nga pala pagkababa ko, yung una ko ang ginagawa dito ay magwalis para nga pagkababa ng mga bata ay malinis na nga yung sahig. Madalas kasi pagkababa nila, hindi na nga sila dito sa upuan pa umuupo at diretso na nga sila upo dito sa simento. Kaya kahit na nagwawalis nga ako sa gabi bago nga kami umakyat sa taas para matulog, kinabukasan pagkababa ko, yun naman yung inuuna ko dahil nga may mga alaga kaming pusa, hindi nga may iwasan na marami silang balahibo dito sa sahig. Ilang linggo na nga rin pala ako na hindi nagfo-floor wax. Dumidikit kasi doon sa mga short na puti ng mga bata, yung kulay nga ng floor wax pagka umuupo sila dito sa simento. Pagka nilalabhan ko naman na kahit anong kusot ko nga hindi na natatanggal yung kulay ng floor wax doon sa mga puting damit nila at nahirapan niya ako magtanggal kaya hindi na nga muna ako naglagay pa ng floor wax. Malinis naman itong sahig namin dahil palagi nga ako nagpupunas at nagwawalis. Kaya nga lang iba talaga yung kulay ng sahig namin dahil nga may linoleum to dati at nababasa nga yung ilalim. Bago nga pala pumasok sa trabaho yung asawa ko, dumaan na nga muna siya sa grocery store at namili nga nitong kaunting paninda. Yung binta ko kahapon kaunti lang kaya kaunti nga lang din itong nilista ko para bilhin niya. Nung naihatid niya si Chuchay sa school, tsaka nga lang siya namili nitong mga kaunting paninda. Wala na nga rin ako halos paninda dito sa labas at kakaunti na nga lang din. Puro biskwit na nga lang yung natira. Hindi talaga ako nagpapaubos niyan dahil nga yung mga estudyante, madalas nga yan yung binibili nilang pambaon. Yung mga naubos dyan na hindi ko pa nabibili ay yung mga tigpipisong hindi, pati na nga rin yung tigpipisong mga chips. Nakabinta ako ngayon ng medyo malaki-laki. Bukod dito sa mga dilata, yun yung ipapabili ko kinabukasan. Pinauna ko na nga lang muna itong mga shampoo, pati na nga rin yung iba pang mga sabon. Mabilis din kasi maubos to dito sa maliit kong tindahan, kaya hindi talaga ako nagpapaubos nito. Minsan naman inauubusan nga pagka nagagamit ko yung benta. Kaya kakaunti na nga lang din pala itong mga paninda ko, pati na nga rin itong binibili namin ipaunti-unti lang dahil nagamit ko nga yung mga binta ko nung mga nakarang araw. Kakaunti lang kasi yung sinasahod ng asawa ko, kulang na kulang pa nga sa mga bayarin namin dito sa bahay, yung bill namin sa tubig pati na nga rin sa kuryente at yung bayad namin sa upa dito sa bahay. At pagka nagkaroon nga kami ng extrang budget, sisikapin ko nga na maibalik nga kaagad yung nakuha kong binta dito sa tindahan. Mas maganda kasi pag may laman niya itong tindahan namin kahit papaano malaking bagay na nga yung papiso-pisong to. Pagkatapos ko nga pala may display yung kaunting paninda na pinamili ng asawa ko, hinugasan ko na nga rin kaagad itong binabad kong hugasan bago nga ako maglinis. Pagkatapos nagsalang na nga rin ako ng sinaing. At para naman sa ulamin namin ng tanghalian, ito at magluluto nga lang ako ng sigarilyas. Isa to sa mga paborito kong gulay na kahit na simpleng gisa lang at walang sahog, gustong gusto nga namin ng mga bata. Hindi na ako nagpabili ng kahit ano pa man na isasahog dito. Simpleng gisa nga lang yung gagawin. Ganong luto yung madalas na ginagawa ni nanay. Kaya yun na nga yung nakasanayan ng panlasa ko. At kahit na walang sahog nga ay masarap lalo na nga pagka medyo dinadamihan niya ng paminta at toyo. Pagkamura nga itong sigarilyas, halos araw-araw nga inagugulay kami nito. Yung madalas ko nga na pagkakaluto ay yung simpleng gisa lang. Pagkatapos minsan naman nilalaga ko lang. Pagkatapos nagagawa nga ako ng sausawan, yung suka na may sili. At pagka nagluluto naman ako ng paksiw, tapos mura nga itong sigarilyas, imbis na talong o kaya ampalaya, itong sigarilyas nga yung sinasapaw. Masarap din sana gataan to, kaya lang napakamahal naman ng nyug dito sa amin. Yung isang piraso nga yung medyo maliit, 30 pesos. Pag isang pirasong nyug nga lang yung bibilhin ko, kukulangin naman dahil medyo maliit nga lang, kaya hindi na nga ako bumibili pa. Kaya ang madalas na pagkakaluto ko nito ay gantong simpleng gisa na nga lang. Naigisa ko na nga rin pala dyan yung sigarilyas. Pagkatapos naglagay na nga ako ng seasoning powder, naglagay ako ng medyo maraming paminta at itong toyo. Gantong gisa nga pala yung ginagawa ko. Hindi na nga ako naglalagay pa dyan ng asin dahil medyo maraming toyo na nga yung nailalagay. Magiging maalat na kasi kung maglalagay pa nga ako ng asin dahil nga bukod sa toyo, inaglagay pa nga ako ng seasoning powder. Nung nakaraan pala na namalingki yung asawa ko, nakabili nga siya nitong odong. Marami nga siyang nabili at yung iba tinabi ko na para ihalo ko nga sa ampalaya pagka nagluto ako. Bukod niya sa ampalaya, gusto ko nga rin pala na nilalagyan ng odong ay yung papaya. Medyo natagalan niya rin pala bago ko nga nabalikan itong niluluto ko. Kaya pagkabalik ko nga, ayan na nga yung nangyari sa odong. Na-overcook na nga siya, lumaki na ng sobra. Pagkatapos sobrang lambot na nga. Yung masarap na pagkakaluto sa odong ay yung saktong lambot lang. Pero masarap pa rin naman itong lasa nitong ginisa kong sigarilyas kahit na medyo na-overcook nga dyan yung odong. Fast forward, pagdating naman ng hapon ito at maaga nga ako nag-asikaso para naman
naman sa hapunan namin. Nagsalang lang ako dyan ng sinaing. Pagkatapos, naghugas na nga rin ako nitong 5 pirasong itlog at sinapa ko yan dyan sa sinasaing. May kaunti pa kasing natira dun sa ginisa ko nga sigarilyas nung tanghali. Kaya itong nilagang itlog nga yung pangdagdag sa ulam namin. At ito na yung ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!